Pilipinas. Limitado man ang pisikal na lakas, katatagan ng loob ang sa kanila'y nagpapatikas. Mula noon hanggang ngayon, babae tuloy-tuloy sa pag-asenso. Celebrating all women and women empowerment this National Women's Month. Pagsaludo mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Oras sa buong Pilipinas, 7 minuto makalipas ang alas 3 ng hapon. Isang magandang hapon po sa inyo lahat at welcome po tayo sa ating programang Kalinga Hatid ng Red Cross dito po sa Radyo Pilipinas. Ngayon pong ika-9 ng buwan ng Marso, ikalawang linggo para sa buwan ng Marso at kamusta po ang bawat isa sa inyo? Inaayahan namin po kayo hanggang alas 4 po tayo ng hapon. Inyo po masubaybayan ang ating talakayan at para sa mga
iba't ibang proyekto, programa ng Philippine Red Cross sa buong Pilipinas. At syempre nais nating pasalamatan ang bumubuo ng ating programa mula po yan sa Presidential Communication Office, ang ating Secretary Jay Ruiz, ang ating pong direktor po sa Presidential Broadcasting Service, at ang ating station manager, Sir Alan Alyanigue, kasama ni Sir Maki at ni Sir Ray Sampang. Sa technical side, Sir Oli Lopez at si Ma'am Joy Timidan. At sa Philippine Red Cross po, ang ating Chairman and CEO Richard J. Gordon, kasama po yan ng ating Vice Chairperson, Governor Corazon Alma de Leon, at kasama po ng ating iba pang Board of Governors natin at ng ating Secretary General, Dr. Gwen Pang, at iba pang Board of ang mga chapters po natin nationwide, kasama na ang mga board of directors nila. Mahigit 100 pong tayong chapters nationwide. Kasama na lang kanilang mga Red Cross Youth at Red Cross 143. At hindi na natin patatagalin pa. Makakasama po natin ang lagi natin kasama dito sa ating programa. Walang iba kundi ang ating Vice Chairperson, Governor Corazon Alma de Leon. Magandang hapon po, ma'am. Yes, magandang hapon. At nais kong basahin ang message ni retired Chief Justice Hilarion Davide Jr. Ang sabi niya, this blessed Sunday, the 9th of March, as we continue our journey with Jesus in the season of Lent and learn more of the physical merit and spiritual value of fasting, let us fast from hurtful words and spread kind words, fast from discontent and fill ourselves with gratitude, fast from anger and fill ourselves with meekness, patience, and humility, fast from selfishness and fill ourselves with compassion for others, fast from pessimism and crown ourselves with faith, hope, and optimism, fast from worries and fears, who submit ourselves wholly to Jesus, love, mercy, and compassion. Maraming salamat kay retired Chief Justice Hilarion Davide Jr. at magsisimula na tayo sa ating talakalan, ang ating Kalinga Hatid ng Red Cross. And we're privileged to introduce Director Angelita Angie Di Pasupil. Nandiyan na po siya. Board of Directors, Member Volunteer Grandmother of PRC Marikina City Chapter, and Welfare Service Chairman since 2008. Medyo matagal na yon, no? And of course, si Ralph Miraran, College Student Volunteer of National Headquarters, Volunteer Roles, January to June 2022, COVID Hotline Call taker, July to September 2022, and Volunteer October to December 2022, VS Volunteer Service Red Cross 143, current volunteer role January 23 to present, volunteer Sablad, and volunteer since 2022. So paunahin natin bumati, pagpapakilala. Ang una ay si Director Angelita Angie Di Pasupil. Good afternoon po, Director Angie. Tamang-tama po ito. Tama-tama ito, Gov Cora, dahil Women's Month ngayon. At guest natin si Ma'am. Yes, okay na siya. Yes. Nag-greet na siya. Okay. Magandang hapon po, Ma'am Angie. At naka-join kayo sa Zoom? Yes, sir. Ayan. I'm here now. Thank you po. Thank you. At and then, of course, si Ralph. Ralph Miraran. Go ahead. Hello po, magandang hapon po. Okay. Proceed na tayo, Gob. Bago tayo mag-sunod-sunod na commercial mamaya. Ano ang kasulukuyan yung trabaho? Director Angie, kayo ba ay merong kasulukuyang trabaho bukod sa pagiging volunteer ng Red Cross? Ma'am, I retired from the government as a worker for the Office for Senior Citizens Affairs in 2016. So, bali volunteer na kayo sa Red Cross? Yes. Correct? Full-time volunteer po. At siguro, ang tatanungin ko sa inyo is that, sabi nyo nga, you worked before, pero kailan mo kayo nag-retire? Kasi mukha naman pa kayong bata.
Wow. 2016 po, coterminous with the Mayor Del D. Okay. Si ano naman, si Ralph Miraran, ikaw ay college student volunteer at the National Headquarters. Pakilala ka muna. Yes po, ako po si Ralph Piraran. Volunteer po dito sa National Headquarters sa Blood Services po. And also college student po. Bakit kayo sa Red Cross ninyo ninais maging isang volunteer? Bakit napili nyo ang Red Cross? Of course, kay Director Angie. Opo. I think for me, it is time to give back by serving others. That is the best way I know to serve others through Red Cross. Siguro related to that, ano ang pagkakaalam nyo sa isang organization kagaya ng Philippine Red Cross? What do you understand with Philippine Red Cross? Yes. It is serving humanity without getting anything in return. Mm-hmm. Yeah. Well said, well said. Si ano naman, si Ralph, ano ang pakiramdam mo bilang isang volunteer ng Philippine Red Cross? Actually, saya po kasi marami ka rin na tutulungan. No? Pag, masaya kasi nakakatanggap ng salamat kahit hindi naman ganun kalaki yung nagiging tulong mo sa kanila. Okay. Of course, balik tayo kay Director Angie. Anong mga natutunan nyo naman bilang isang volunteer sa Philippine Red Cross? Sapagkat kayo ay nasa Office ng Senior Citizens. Definitely, ang mga senior citizens, maraming pangangailangan. So, ano ang sa palagay nyong contribution ninyo bilang member ngayon ng ating mga senior citizens? Una-una na po kasi, ramdam ko po yung pangangailangan ng isang matanda na katulad ko, nakatatanda. Yung maliliit na bagay na maalala mo po sila, even in so small ways, in little things. Po nila, very grateful po sila. Just to stop their shoulders when you feel that they are at a loss or they are worried is more than enough. They clasp your hand, they embrace you, and that means so much. That is enough for me. I think you are a color of sunshine sa mga senior citizen. And ako naman sa likod ko, mga leaves, green leaves. Green leaves na nagpapakita na marami pa tayong magagawa at senior citizens. Siguro naman kay Ralph, paano mo naman hinahati ang iyong oras para sa PRC? May trabaho ka ba? At sa kasi nakalagay dito, volunteer ka mainly. Ano talaga ang trabaho mo ngayon? Or are you still in college? Are you still in school? Still in school po, college student po. And ito lang rin po yung pinapasukan ko, which is mag-volunteer po kay Philippine Red Cross po talaga. When did you start? Ikwento mo yung history mo. Paano ka nag-start? Actually, nakilala ko po talaga yung Red Cross simula pa nung sa mother ko po. Nagbo-volunteer na po siya sa may Rizal branch po. Yes po, na kasama po siya sa mga nagbabalot po nung pag may mga disaster po. Doon ko po siya nang nakilala. And kaya po napasok dito sa Red Cross nung pandemic time. May kakilala lang rin po ako na naghahanap ng volunteer, and sabi ko sila na kailangan nila ng tao. So ako, willing naman po ako. Kaya po kayo, nakapasok po ako dito. Gob Cora, tayo ay nag-signal na po ang magsasalita. Sige. Hindi, Gob Cora, at nag-signal ng ating tech, meron na tayong paunang commercial break at tayo ay magbabalik po sa ilang mga paalala. Madali para sa local at foreign investors ang mamuhunan sa bansa. Ito ang utos ng Pangulo
na isinasapuso ng PEZA, kung kaya't ilang hakbang ang patuloy na ipinapatupad ng ahensya, kabilang na ang digitalization, anti-red tape mandate at 24/7 na serbisyo, bagay na kinikilala at pinahahalagahan naman ng investors. Conscious efforts to improve the ease of doing business and delivering government services through digitalization, integration, and streamlining of processes have produced their intended multiplier effects. Cost savings from operations have translated to higher revenues and to more speedy transactions. Ang mga inisyatibang ito ng PEZA sa liderato ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay nagbigay daan sa mas maraming negosyo, trabaho, at pagkilala sa bansa bilang isang sentro ng kaunlaran. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Ang Tourist Rest Area Project sa Iloilo ay perfect jump-off point para sa mga nais makarating sa mga pasyalan tulad ng Gigantes Island at Miagao Church. Ito'y mayroong Wi-Fi, travel info desk, malinis na restroom at iba pang world-class facilities. Because we in the Philippines have no less than 7,641 beautiful reasons to tap the potential of our tourism sector, for which our archipelagic nation is internationally renowned and from which many Filipinos derive their livelihood. Doble sipag ang Marcos Administration at DOT upang maging mas makulay at maginhawa ang inyong paglalakbay. Bilin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga tanggapan ng gobyerno. Bawal ang tamad at makupad sa pamahalaan. Walang puwang ang mga mabagal at sagabal sa serbisyo publiko. Kaya sa One-Stop Processing Center ng Clark, posible ang mas mabilis na pakikipagtransaksyon sa mga pampublikong tanggapan. Tampok dito ang mga frontline services para sa mga nagtatrabaho sa loob ng Clark, Freeport and Special Economic Zone. Nagbigay patunay rito si Precious Evangelista na isang first-time job seeker. Mabilis lang din naman po kausap yung nag-asikaso po sa akin and mabilis ko lang din po nakuha yung PhilHealth card ko po. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Sa pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., may 27 new eco-zones and expansion projects sa ilalim ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA ang naiproklama na. Kabilang dito ang expansion sa mga proyektong dinevelop ng Aboitiz Infra Capital, tulad ng Lima Estate sa Batangas na nakapagbigay na ng mahigit 66,000 direct jobs. Pati na rin ang West Cebu Estate sa Balamban kung saan mahigit 14,000 naman ang nagkatrabaho. Hey, I am Michael Herald Abihar. Yung Balamban before is sleepy town. Pagdating ng Chunaishi, nag-boom yung economy niya. Marami rin nakapagtrabaho, hindi lang dito sa Balamban. Also the neighboring cities and municipalities. Ako po ay si Ramel Roa. 30 years na po dito na nag-work. Maraming nagawang contribution yung Chunaishi sa Balamban. Nagkaroon ng merkado, hospital at saka paaralan. Meron ding patubig before nag-start ng Chunaishi. Ano lang ang pangkabuhayan dito? Mangingisda lang at saka magsasaka. Isa pang bagong proklamang eco-zone na dinidevelop din ng Aboitiz Infra Capital ay ang Tari Estate na inaasahang magbubukas ng maraming oportunidad sa Tarlac at mga kalapit nitong bayan. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Talagang nakikita na sa Clark Freeport Zone ang nais ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mapabuti ang public transportation sa ating bansa. Ipinagmamalaki ng Clark Development Corporation ang modernong Clark Loop bus system. May Wi-Fi ito at gumagamit ng fully cashless payment system na Beep Card. Isa si Levy Ann Ramirez, commuter na mula sa Mabalacat, Pampanga, sa mga pasaherong na i-enjoy ang pagbiyahe sakay ng Clark Loop. Mas convenient po siya, tapos po mas comfortable po kami kasi may aircon, tsaka AC po siya gamitin. Pangako naman ni Pangulong Marcos Jr. We will continue to invest and improve on our transportation systems as well as to pursue more projects in the years to come so that Filipinos can gain greater access to places of work, commerce, recreation, and other vital areas. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Hindi bababa sa 60 state universities and colleges at local universities and colleges sa buong rehiyon ng Bicol ang nakikinabang na ngayon ng free Wi-Fi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng DICT. Our power and internet services are continuously being upgraded in both capacity and connectivity.
Sa ating free Wi-Fi program, halos 10 milyong unique user devices ang nakikinabang sa libreng internet sa mahigit 13,000 lugar sa buong Pilipinas. Sa bagong Pilipinas, konektado ang buong sambayanan, walang Pilipinong mapag-iiwanan. Sa ilalim ng matatag na pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., patuloy ang Philippine Economic Zone Authority sa pagiging tulay ng pangarap. Mula sa mga foreign at local investors na nais mamumunan dito hanggang sa bawat Pilipinong inaasam na mapabuti ang kanilang buhay pati na ng kanilang mga mahal sa buhay. Ayon kay PEZO Director General Tereso Panga, ang bid ni Presidente is to graduate to upper middle income economy. It's it's all about job generation, trabaho. Kasi yun ang kailangan ng bansa para makapag-graduate tayo sa upper middle income economy. Patuloy ang mandato ng Pangulo na bigyang suporta ang mga negosyo sa pamumuhunan sa bansa para lumikha ng mas maraming trabaho para sa mga Pilipino. To sustain the country's economic gains, we are promoting investment-led growth. We have set in motion policies and programs to create an environment conducive for business to thrive. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Handa na ang Pilipinas para maging key player sa clean energy storage sa Southeast Asia. Pinangunahan kamakailan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang inaugurasyon ng St. B Gigafactory sa New Clark City, Clark Special Economic Zone sa Capas, Tarlac. Ito ang kauna-unahang manufacturing plant sa Pilipinas para sa advanced iron phosphate batteries na ginagamit sa renewable energy at electric vehicles. Sa talumpati ng Pangulo, This inauguration of the St. B Gigafactory is a remarkable example of what happens when our national agenda of promoting clean energy intersects with a solid commitment from the private sector. It sends this message to the world. The Philippines is now ready to innovate, to lead, to become the go-to destination for high-tech, high-impact investments. Ang St. B Giga ay rehistradong kumpanya ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA na nagbibigay ng kalidad na serbisyo sa mga investors. Sa 2030, inaasahang maaabot ng proyekto ang operational capacity nito. Tinatayang magge-generate ito ng 5 billion pesos in annual revenues at lilikha ng 2,500 jobs. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Noong 2024, iprinoklama ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang expansion ng West Cebu Industrial Park sa Balamban, Cebu na tinaguriang Shipbuilding Capital of the Philippines. 14,000 jobs na ang nailikha nito mula 1993 na nagbago ng maraming buhay. Ako po ay si Yuji Caminos Quizon. Nagtatrabaho po ako sa Chunichi Heavy Industries Cebu Incorporated. So wala pa ang kumpanya. Ako po ay isang conductor ng aming jeep. Nag-apply ko bilang welder cutter. Naningkamot, hantod na promote, umabot ng senior Juban leader. Napakalaking tulong ng kumpanyang ito sa aking pamilya dahil ako po ay nakapagtapos ng 3 kolehiyo, 1 psychology at 2 engineers. Ako po si Vernon Siblos. Nagtatrabaho po sa Chunichi bilang isang company driver. I am working for 29 years. Dahil sa trabaho ko dito, naparal ko ng mabuti yung 3 anak ko. Kapag tapos sila, yung panganay ko, dito pa rin nagtatrabaho, nasa maintenance. Tapos yung pangalawa, nasa EDP department. Tapos yung pangatlo, isang naval architect. Yun ang may pagmalaki ko sa kumpanyang ito na ikundar ko yung kinabukasan nila. Sa expansion, tsak na marami pang kwento ng pag-asa katulad dito ang mabubuo. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Kumita ng mahigit 200 milyong piso ang turismo ng Davao sa lokal na ekonomiya noong 2023. Ang mga selebrasyon sa Mindanao tulad ng Tadayawan Festival ay mas lalong nabibigyang sigla ng Cultural and Heritage Hubs project ng DOT. Tourism challenge has already evolved and now requires a multifaceted strategy. The focus now is on experiential tourism. Food, culture, heritage, the arts, education, halal, Islamic traditions, dive, cruise, farm and ecotourism, even sports have now become potent subjects and products of a nation's tourism. Okay, nagbabalik po tayo at sa
meron lang po tayong paalala ha, dahil kahapon po ay sa pagdiriwang ng International Women's Day, kahapon yan, ang ating Secretary General Dr. Gwen Pang ay sumali sa listahan ng mga empowered women leaders na kinilala sa International Women's Assembly 2025 ng YWCA, Founders Federation of the Philippines Incorporated. Makikita nyo po sa larawan, si Dr. Pang ay tumanggap ng pagkakilala para sa kanyang kahangahangang kontribusyon sa Red Cross sa paghahanda at pag-iwas sa kalamidad. Kung naalala natin noong Mayo 17 to 19 ng 2023, kinatawan niya ang PRC at ang International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies sa United Nations High-Level Meeting of the Midterm Review para sa Sendai Framework para sa Disaster Risk Reduction sa New York, kung saan tinalakay niya ang kahalagaan ng pagsasama ng early war system sa lahat ng antas ng early war actions ng mga stakeholder. Mga protocol, binigyan din ni Dr. Pang ang sistema na nakasentro sa mga tao at dinisenyo ng mga tao sa Philippine Red Cross sa panahon ng pulong sa UN. At nakibahagi rin si ating Secretary General Dr. Gwen Pang sa iba't ibang pangunahing makataong tugon ng Philippine Red Cross, kabilangan tugon ng Super Typhoon Haiyan na siyang pinakamalaking humanitarian na pagtugon ng Philippine Red Cross at Red Crescent Movement hanggang sa kalukuyan. At ating binabati ang ating Secretary General Dr. Gwen Pang. Salamat sa pagbibigay ng inspirasyon sa mga babae na kumuha ng espasyo at pagsilbihan ang sangkatauhan. Yan po. Gob Cora? Yes. Ang tanong ngayon natin sa ating panahuin, paano ninyo nahahati ang inyong oras para sa PRC at sa inyong iba pang ginagawa kung sa pagbo-volunteer ninyo? Una muna si Director Angie. Gov, basta po may kalamidad, wala pong pagtitilian. I will always choose and give priority for service to my countrymen, especially our city, those affected in our city in Marikina. Ralph, ikaw naman, anong masasabi mo bilang college student volunteer of the National Headquarters? Paano mo hinahati? Kasi siyempre may pamilya ka pa rin, may mga activities ka. Paano mo nahati yung oras mo sa PRC? Bali mo yung sa nahati ko naman siya, bali nakakapag-duty pa rin naman ako. So sa blood service rin naman ako, bali nakakapag-duty pa rin naman ako araw-araw. Pero pag di talaga kaya and marami na rin gawain sa studies, doon ako nagre-request na hindi makaka-duty. Pero usually, duty ako sa ibang time pag kaya talaga. Kapag may natutulungan naman kayong mga tao, ano naman ang pakiramdam nyo? Of course, si Director Angie, dahil mahaba na yung kanyang karanasan, anong damdamin mo pag nakakatulong ka sa mga tao na nahihirapan o may problema? Hindi po maipaliwanag ko. Una-una, parang inilagay mo yung mga paa mo sa kanilang mga spa. Opo. Bahala na ang Panginoon sa mga ginagawa nating pagsilbi sa ating ka. I know this is all for His glory. So, this portion of our interview, kinikilala natin kung sino yung ini-interview natin sapagkat kailangan natin magkaroon ng panahon para makilala sino ba si Director Angie Di Pasupil, sino ba yung mga magulang niya, kung buhay pa, sino ang kapamilya niya, at ano nasabi niya na nakapagtrabaho sa senior citizens. Pero siguro ang mahalaga kapag may natutulong kayong mga tao, anong pakiramdam din ninyo? So medyo background ninyo at paano kayo napasok sa Red Cross. Go ahead, Director Angie. Yes, I was invited by a school principal working the public school here in Marikina po. Sabi niya, sama ka, Angie, sabi niya. Sabi ko, what will I do there? Basta sumama ka lang. So, since I can spare time,
at saka po pagbabalik din po ng mabuting kalooban ng Red Cross sa akin. I took care of my husband for 7 long years who had end-stage renal disease. And kahit wala pa po ako sa Red Cross, ang ospital po ang nakikipag-coordinate sa Red Cross, and they provided the blood that my husband needed. So nung nawala po siya, sabi ko, I will give back what they gave me. So hanggang ngayon po, even in the middle of the night, that is what I learned from Red Cross po. Even in the middle of the night, if there is someone who needs blood, I will work on it. I don't care kung natutulog man po o yung aming staff on duty. Basta ipo-forward ko po yung blood request form. And that is what I learned, to give value sa ating kapwa. So you continue to be actively engaged. Hindi kayo, kumbaga, nanghihina ang loob at sasabihin pagod na. Kasi talagang kapag naisip nyong pagod na kayo, ay talagang hindi nyo gagawin. What about si Ralph? Kasi ikaw medyo maraming nakalagay dito ang experiences mo sa COVID, sa blood volunteer, at current volunteer pa rin, ano? So, paano ka naging volunteer to begin with? At again, I want to honor your parents. Sino mga magulang mo at saan ka nag-aaral? Bali, nag-aaral ko ako sa RTU, Rizal Technological University. Third year student po ako ngayon. Third year college student. And yun po, nakilala ko po sa Red Cross talaga. Nga po, sa magulang ko. Pero nakapasok po ako sa Red Cross. Dahil dito sa isa kong kaibigan na kailangan niya ng isang tao. Kasi kulang sila ng manpower nung time ng COVID time. So, yun, dahil doon nakapasok ako. Eh, nagtuloy-tuloy naman siya. And yun, parang hirap na rin lumabas dahil doon. So siguro related to that, ano naging challenge? Kasi siyempre hindi naman madali. Ano naging challenge nyo sa mahirap, no? And yet you were able to cope. I go back to Director Angie. Yes po. Lalo na nung COVID po, konti lang kasi yung nagdo-donate ng dugo. Yes. Pero I have a son, the second one, and another grandson who regularly donate blood to Red Cross. Wow. Sila po yung aking inspirasyon din. Sila, ang anak ko naman sinasabi, ikaw yung inspirasyon ko. Kasi even at your age, you are still willing to help others. Yes, yes. So because of that, nais nyo bang ipagpatuloy ang pagiging volunteer? Kasi sometimes nakakasakit na or sometimes having difficulties. So, parang you have that passion na hindi pwedeng i-give up yung pagba-volunteer. Am I correct on that assumption, yes. Director Angie? Yes. Opo, go. Si Ralph naman mukhang active din dahil medyo matipuno ang kanyang katawan at bata pa. How do you see yourself as a volunteer? Ano ba? Are you encouraged further to help sa Red Cross? Yes po, bali. Willing po ako magpatuloy sa Red Cross. Actually, inisip ko nga rin po kahit makagraduate siguro ng college, magpapatuloy pa rin siguro ako magpo-volunteer dito sa Red Cross. Correct. No? So, pero siguro ang tanong ko ano yung nagiging difficulties? Ano nagiging challenge? Sometimes, kasi alam ko kay Director Angie, ang challenge kapag may kailangan ng dugo, pero walang mahanap na dugo, yung klase ng dugo, di ba? That's a problem. Ralph, ikaw, ano naging challenge mo paging volunteer? Kasi hindi lahat naman willing volunteers. You happen to be a willing volunteer. Paano yung mga kasama ay hindi willing volunteers? Ano ginagawa mo to make them actively engage? Actually, ma'am, inaano ko lang rin sila na kung bakit masarap dito pa rin mag-volunteer. Kahit na, yun nga, may mga challenges pa rin talaga, hindi talaga may iwasan. And sinusubukan ko naman silang sabihan hanggat sa makakaya ko. Correct. Si Director Angie, I am sure,
kumbaga hindi na bata pero actively engaged pa. Pero I noticed that she engaged even her family. Kasi son and grandson ay nagdo-donate, no? So siguro ang tanong ko kapag may natutulungan kayong mga tao, no? Ano ang inyong pakiramdam? I always like to ask that kasi it's a feeling level na importanteng malaman ng mga tao na nanonood sa atin na kaiba kapag ikaw ay volunteer. Go ahead, Director Angie. I can go to sleep with a smile on my face. Wow. Alam kong meron akong natulungan, alam kong napasaya ko siya. Because I was also like them before. Kasi pag gano'n, feeling ko always in high spirits. Parang ang tawag ko doon, feeling good. When you feel good, how can you not do good? That's the spirit, no? Si Ralph naman, syempre, dahil college student siya, kailangan nag-aaral pa siya, kailangan ibabalance niya, may barkada. May barkada ka ba na kasama mo sa Red Cross o solo ka lang sa pagbavolunteer? Meron po akong mga kasama kaibigan dati na ipinasok dito. And meron naman si Alisa na meron pa rin nandito pa rin. And pero meron naman akong kaibigan dito ngayon. Kasi palagi kong tinatanong yan, yung challenge. Kasi minsan, pag ang barkada mo, tinatamad, baka tamarin ka na rin. Anong panlaban doon? Kasi palagi kong sinasabi, minsan, ang mga barkada mo are the ones keeping you out of the Red Cross. And similarly, kay Director Angie, pag may mga friends siya, nasabihin, bakit ka pa ba nagbo-volunteer? Magsasaya na lang tayo, marami tayong gagawin. And it is a challenge. It continues to be a challenge. How to do your thing because you believe in it and how not to be influenced by people who don't want you to volunteer. Barkada na lang tayo, shopping na lang tayo, mag-enjoy na lang tayo, nagbo-volunteer ka pa. So, si Director Angie, I can tell na talaga even her family is engaged. So how do you cope with friends who feel na you are doing something too much na palagay nila ayaw na lang ikaw ay mag-volunteer, gusto nila kasama na lang sila barkada? Go ahead, Director Angie. Ang sabi nga po nila ay nakikita nila yung glow sa aking mukha, although I am turning 75 po next month. At saka po, kasi, yung bang, kahit taxi driver, pag sumakay po ako sa Grab, at nakita ko yung bag niya na may insignia ng Red Cross, I will come up with dialogues to, Kuya, mag-donate ka naman uli sa Red Cross. Nakita ko po, yung bag ninyo may emblem po ng Red Cross. Alam niyo po, kapalagayan ng loob kaagad ko. And true enough, magdo-donate po sila ng dugo. My friends have been telling me, you are an inspiration, Angie. Kasi at your age, ang dami mo pang magagawa para sa kapwa. And I am humbled. Go. Si Ralph, I am sure, ay marami, kumbaga miraran din. Marami ding may kukwento yung karanasan niyang hindi makakalimutan. I always feel it's good to encourage you to share yung mga experience nyo na hindi nyo malilimutan. Do you have any, Ralph, that you want to share? Kopkora, bago sagutin niya ni... Hello, Sir Ralph? Sige, wag muna, Ralph, at merong commercial. Opo, bago yung sagutin ng ating kasamang Sir Ralph, tayo ay magbabalik sa ilang mga paalala. Malapit sa puso ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Ilog Pasig. Isa po akong anak ng Pasig. Bago po ako'y pumasok sa larangan ng serbisyo publika, nandyan na ang Bongbong Marcos na batang Pasig. I grew up by the Pasig River. Mahalagang ruta ito ng transportasyon, sentro ito ng kalakalan, kultura at maraming kwento ng ating kasaysayan. Sa bagong Pilipinas, kasama sa pag-unlad ang pagkalinga sa kalikasan at pag-iingat sa kultura at kasaysayan.
Sa Danao, kung saan matatagpuan ang Cebu Mitsumi, makikita ang pag-unlad ng isang bayan pati ng mga naninirahan dito dahil sa Ecozone. My name is Christopher Abalos. I'm working in Cebu Mitsumi Incorporated for 24 years. Currently, I'm a manager in Connector Business Divisions. We are a family of 11. Walang-wala talaga. Of course, when I started here and then started to have an income, I also help to support my siblings for their schools also. The contributions of this company towards the communities. At now, currently, we're about more or less 18,000 people. Those 18,000 people, those have families, and those drivers outside, those vendors outside, relying on those 18,000 people also. Ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay kaisa ng bawat Pilipinong nais may angat ang pabubuhay. Kaya naman, malakas ang kanyang suporta sa mga hakbangin ng Philippine Economic Zone Authority para sa Ecozone Development sa buong bansa. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Having an effective and efficient transportation system will have multiplier effects on employment, the economy, our society. It will bring comfort, convenience, an easier life for all. Ramdam na nga sa Clark City ang hangaring ito ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing maginhawa ang pamumuhay ng bawat Pilipino. Patunay dito ang Clark Loop na nagbibigay ng mura at komportabling biyahe sa loob ng Clark Freeport. Ito ay mga buses na aircon, may wifi. Ang pinakamahalaga dito ay ang ating mga workers ay hindi na babayad ng mahal. Ayon kay CDC President and CEO Attorney Agnes de Vanadera, tiwala silang mas uunlad pa ang turismo sa Clark sa tulong ng Clark Loop. From SM papuntang airport, ito na yung sasakyan nila. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Walang material na bagay na makakatumbas sa halaga ng edukasyon. Gaya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hangaring mabigyan ng magandang edukasyon ang bawat batang Pilipino, ito rin ang nais ng Clark Development Corporation. Ibinahagi ni CDC President and CEO Attorney Agnes de Vanadera na katuwang nila ang OB Montessori at Bloomberry Cultural Foundation Incorporated para maipatayo ang CDC OB Bloomberry Family Care Centers para sa ating mga kababayang katutubo. Kasama natin ang private sector para maipatayo ang isang gusali na makakatugon sa pagpapatupad ng daycare program, makakapagpatupad ng pagtuturo sa mga nanay tungkol sa health and sanitation and nutrition. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Through our integrated efforts, we can create a future where no learner is left behind and every Filipino child can flourish in an increasingly complex world. Alinsunod sa pahayag na ito ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., nakipagtulungan ang Clark Development Corporation sa OB Montessori at Bloomberry Cultural Foundation Incorporated para itayo ang CDC OB Bloomberry Family Care Centers para sa ating mga katutubo sa Pampanga at Tarlac. Sa ilalim ng proyektong ito, ang mga batang nasa edad 3 hanggang 4 ay tinuturuan ng practical life lessons na siya namang ikinatutuwa ng mga magulang gaya ni Mary Grace Tarosa. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi binigyan po kami ng school na ganito. Tinuturuan sila ng mabubuting asal, yung mga ganitong gawain. Lubos din ang pasasalamat ng mga naging estudyante ng daycare centers. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Okay, nagbabalik po tayo. Nagpapabati po dito sa atin sa Facebook si Sir Manny Santos, ang ating dati pong staff sa PRC. Gov Cora, binabati po kayo ni Sir Manny Santos. Okay, balik po tayo. Nasa Development Academy of the Philippines siya ngayon. Opo. And I'm so happy for him. Gusto ko lang pagpatuloy natin kasi we have a few minutes. Ano yung natanong ko na ito, no? Ano yung pakiramdam ninyo kapag nakakatulong kayo at ano yung naging challenges? Dalawa yun no? Yung motivation nyo para tumulong, pero ano pa yung nagiging challenges nyo na hinarap
bilang volunteer o ng PRC. Kasi syempre ayaw nating magkasakit, syempre ayaw nating masaktan. So ano pa yung nakikita yung challenge? Kasi merong mga taong tinutulungan na natin, matitigas pa ang ulo. Merong ang hingi pa ng dugo, nagrereklamo pa bakit sila magbabayad. May mga reklamo na sa palagay nyo, how did you cope, and you can maybe describe some of these challenges that you faced. Sige, Director Angie. Ang atake po dyan na goal is malumanay na approach. Medyo akbay, alam niyo po, sister or kapatid, ganito po yun. Ganun lang po. Nasa pakikipag-usap po kasi. Kasi kung sasabayan niyo po yung init ng ulo niya dahil taranta na po siya, it will not work. It will not help at all. Yung sinabi niyo it will not help at all, merong mga tao na parang pakawala o galit, no? Hindi naman parang humingi sila ng tulong pero naiinip sila. Why is it taking so long? Paano kayo kasi sabi mo nga, parang you just have to be patient with them. Siyempre, unawain sila. Pero ano yung karanasan nyo na palagay nyo nagbago ang isip ng mga taong tinutulungan nyo? Opo. Kung yung binitawan nyo pong salita sa kanila ay tutuparin nyo. Like, for example, when I received the blood request form, I forwarded it to our medtech. Meron pa rin po siyang staff na, please update me. Gusto ko po yun. Para alam ko kung anong isasagot ko po doon. Hindi po na po hinihintay na tawagan po ako. As soon as I get the reply or status ng request ng dugo, I will call the patient. So alam niya na, importante. Interested kayo. Yes, in fact, ganun din ginagawa ko, tinatawagan ko. Ano na nangyari? To get feedback kasi minsan porke nakakuha na sila ng dugo, nakalimutan nila to feedback na everything okay. Yung pala namatay. Merong hindi na nakakuha ng dugo dahil namatay. Dahil too late, ang tawag ko doon, too late the hero. No? Kaya mahalaga talaga yung ginagawa ninyong follow-up at nakatutulong. Ikaw naman, Ralph, nagkaroon ka ba ng challenge, na experience, na palagay mong kinailangan mong maging ano ba tawag dito, maging conscious na kailangan ka maging patient sa pasyenteng humingi ng tulong? Yun nga po ma'am, tulad po nung sinabi rin po kanina. Karamihan po talaga sa naging challenges na yung mga nagre-request po talaga ng dugo. So wala po kasi sila idea kung paano yung nagiging process talaga sa pag-request ng dugo. So ang ginagawa naman namin doon is, yun nga po, pinapaliwanag namin sa kanila ng maluwanay at hanggang sa maaari yung hindi nagsisigawan. Yung tatanong sa amin sa kanila kung naintindihan ba nila yung tinutukoy namin o yung sinasabi nila para mas malinaw at hindi nagkaka-problema. Kasi yung mga humingi ng tulong pero hindi karaka-raka na bibigyan ng tulong, may mga problema pa. Alam natin na hindi madali yun. Pero sila ang nagiging impatient. We try to be patient, but it is not always possible na sila ay patient. Kaya nga tawag sa kanila pasyente patient. Kasi they need to be patient. Kasi ang topic natin ngayon, kwento ng mga volunteers ng Philippine Red Cross. Siguro mahalaga na unawain natin ang pagiging volunteer ng galing sa puso. Ang pagiging volunteer ay galing sa isipan na gusto mong makatulong. Kasi hindi pwedeng hindi tayo nag-iisip, hindi pwedeng hindi natin ginagamit ang puso natin. Kasi parang automatic lang sa atin, it's not going to be as good. Maiksi na lang ang panahon natin. Yes po. Pero gusto kong bigyan nyo ng pagkakataon na magpaliwanag kayo, mag-goodbye na tayo. Sabihin nyo ang lessons learned nyo sa Red Cross. Ano yung natutunan nyo sa Red Cross bago tayo mag-end? Go ahead. Being a woman, yes po. Being a woman is a challenging journey. But
our strength knows no bounds. Nagiging superwoman po tayo basta pagtulong sa ating. Dapat po yun ang parati natin ilagay natin yung paa natin sa sapatos ng tinutulungan natin. Kung superwoman si Director Angie, Superman naman dapat si Ralph. 'Di ba? Superman ka ba? Yes po. Pag may mga tumutulong rin po. Yes. Well, maiksi ang panahon at bibigyan na natin ng pagkakataon kasi si Ansure meron pang mga sasabihin si Edison, pero babasahin ko muna yung prayer for the nation na maging spirit natin. Ano yun? Lord, let me be the change I want to see, to do with strength and wisdom all that needs to be done and become the hope that I can be. Set me free from my fears and hesitations. Grant me the courage and humility. Fill me with spirit to face the challenge and start the change I long to see. Even if I'm not the light, I can be the spark in faith, service, and communion. Let us start the change we want to see, the change that begins in me. I am hopeful that after this interview with you, you will be able to motivate more people to follow your steps, to follow your footsteps, to make our Philippine Red Cross stronger and stronger with people like you, volunteers like Director Angie, and of course volunteer Ralph, who's still in college, and of course even after you graduate, that you will continue. Maraming salamat sa inyong contribution to our Kalinga Hatid ng Red Cross, at please continue to watch our program every Sunday from 3 o'clock. Maraming salamat. Go ahead, Edison. Yes, Tapos na tayo. Thank you very much po, Gov Cora. At syempre, isa na namang inspirasyon ng ihatid ng mga volunteers ng ating Philippine Red Cross ngayong hapong ito. At sana marami tayong natutunan, especially dito po sa mga naging panauhin natin, ang ating volunteer grandmother ng Philippine Red Cross Marikina City Chapter, si Director Angelita Angie Di Pasupil, at syempre ang college student ng National Headquarters po isang volunteer, si Sir Rap Miraran. Syempre, tayo nagbibigay daan sa ating International Women's Month. Kaya nga naman Women's Day kahapon, kaya naman nagbigay tayo ng isang guest na isang kababaihan. At yan na po ang ating programa, Kalinga Hatid ng Red Cross sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, at susunod na pagbabalita hatid ni Sir Albert Sebastian at kasunod ng programa ni Vance Fernandez. Ito po si Edison Enriquez, 5 minuto bago mag-alas 4 ng hapon. On the go. Pero ang mahuli